na lang. Wala na ang dating pagkatao, siya bago na. Ito po ang salita ng Diyos. At tayo po makakaupo, mga kapatid. Babasahin ko po dapat yung Gawa. Gawa chapter 9, verse 1 to 19. Doon po sa Gawa chapter 9, verse 19, verse 1 to 19, mga kapatid ko. Ito yun, no? Ito po yung binasa ko. Ito dapat yung babasahin ko, kaya nga nung medyo mahaba. Dito natin makikita yung encounter ni Pablo kay Jesus. Sa Gawa chapter 9, verse 1 to 19, si Pablo po ay isa po siyang Pariseo. At ang kanya pong pananampalataya ay nagmula po sa Torah. Yung five book of Moses, no? At saka yung mga sulat ng mga propeta. Ngayon, nang dumating si Jesus po sa kanila, mga kapatid ko, para sa kanila si Jesus ay hindi Diyos. Kaya nga Panginoong Jesucristo pinag-initan ng mga priests, scribe and Pharisees and Sadducees sapagkat nagtuturo siya ng parang iba sa kanilang kinalakiang turo. Kaya nangyari po, nang mamatay ang Panginoong Jesucristo, dahil nga po sa inibig tayo ng Diyos, at dahil tayo ay minahal niya, gusto niya tayo iligtas, at ngayon gusto niya po tayo magkaroon ng new life, no? Tinignan mo po sa Hebrew word yan, ito po pala ibig sabihin yan. Him, Hadashim, na ibig sabihin, bagong buhay. Kapatid, ngayon po si Pablo po, sa Acts chapter 9, verse 1 to 19, meron siyang warrant. Sa panahon natin ang tawag din warrant to arrest. Meron siyang kasulatan na galing po sa mga matataas na sacerdote na ang pakay sa sulat na yon para hulihin ang lahat ng mananampalataya at sumusunod at mga alagad ni Kristo para patayin at ikulong. Pero pinakamatindi pong hatol sa kanila pag nahuli ay kamatayan, sapagat nagdideklara sila ng against sa tinuturo ng mga religious leader doon po sa Israel. Ngunit, sa lugar po ng Damasco, nang ang Panginoong Jesucristo, si Pablo, alam niya napapatayin po niya yung mga alagad niya, at dala po yung kasulatan na yon. Sa paglalakad ni Pablo papuntang Damasco, sa lugar na kung saan doon po yung mga tao na huhulihin niya, dala yung kanyang kasulatan, ang Panginoong Jesucristo, sa verse 3 and 4, ng Gawa chapter 9, verse 3 and 4, kinatag po niya si Pablo, na handa yung puso, handa yung kanyang mga kamay, handang-handa siya kasama ng kanyang mga tauhan na huliin yung mga Kristiyano para patayin at tumigil ang pangangaral tungkol po sa mabuting balita na si Jesus ay Diyos at Panginoon. Ngunit na-encounter niya ang Panginoong Jesucristo. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nakatagpo niya sa karsada ng Damasco, kinausap siya ng Panginoon. At siya po ay nabulag. At ang sabi niya, sino po kayo? Tanong niya kay Jesus kasi nga hindi niya kilala. Ngayon po, nung sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. Nang mangyari po yung kanilang usapan, si Pablo po ay nagsisi at tumalikod sa buhay na pananampalataya ng Judaism. Kaya ang pananampalataya niya na dating agin siya kay Jesus, hindi niya tanggap si Jesus bilang Diyos, bilang Panginoon, at kinikilala na magliligtas ng kaluluwa ng tao. Nung nakatagpo siya ng Panginoong Jesucristo, yung oras din iyon, nag-change sa kanyang buhay. Nagkaroon po ng pagbabago ang kanyang buhay. Mula sa paghahanting at paghahanap ng mga alagad ni Jesus at mga mananampalataya, sa panahon ng pagtatagpo nila ng Panginoon, naging isa na rin siya na mananampalataya ni Jesus at natigil po yung kanyang buhay na hanapin at patayin ng mga
mananampalataya. Yun po yung lumang buhay. Sa part na yun, parang yun po yung lumang buhay ni Pablo na papatayin niya yung lahat ng alagad ni Jesus at huhulihin. Ngunit nung makita niya ang Panginoon, makilala niya, yung lumang buhay niya ay nagkaroon siya ng bagong buhay at yung bagong buhay ang makilala niya ang Panginoon sa Kristo. Ngayon po, sino po dito talaga yung gusto magkaroon ng bagong buhay? Amen. Lalo na po sa mga baguhan po na dumalo ngayon sa CLSS na ito, sabihin mo sa kanya, congrats. Lalong mararamdaman ang pag-ibig at kaligtasan sa bagong buhay na bigay ng Panginoon. Tulad po ni Pablo, mga kapatid ko, na sinabi ko, nag-change yung kanyang buhay nang matagpuan niya ang Panginoong Kristo. Ano ang bagong buhay? Actually, hindi ko talaga marunong magsulat eh. Dito lang po sa sulat ko kasi grade 5 lang po. Mamaya malalaman niya na kung bakit grade 5 lang ang inabot ko. Pero hindi naman ako Dorite. Kaya si Mark, naunawaan ako ni Brother Mark kasi alam niya na hindi ako nakapag-aral. Kaya siya na lang nagsulat. Nagtanong mo ako kay Sir Lando sa likod. Sabi ko, talaga ba magsusulat lahat? Sabi nila, hindi naman. Eh, parang nahamon ako. Kaya ito na lang muna sinulat ko. At least alam niyo yung ibig sabihin niya New Life. Yihim, kadashim. Yan po ang word ng Hebreo ng New Life. At least okay pa paano yung grade 5 nakakuha ng konting yan po. Ang bagong buhay. Ano ba ang bagong buhay? Ang bagong buhay ay pagsisimula na umalis sa dating pamumuhay. Like Pablo, yung Gawa chapter 9, verse 1 to 19 na sinabi ko po sa inyo, pag binasa niyo sa Bible yan, mas maganda sana, kung ilang binasa ka na medyo mahaba. Ano? Na bago po yung kanyang pamumuhay, nakaalis po siya sa buhay niya na punong-puno ng puot, punong-puno ng galit, punong-puno ng hinanakit, na bakit may mga Kristiyano na buhay pa rin ngayon at ipinapahayag nila na si Kristo ay muling nabuhay at magliligtas ng tao, samantalang hindi nga niya nailigtas ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At bakit sinasabi nila na Diyos ito, samantalang tao nga? Ngunit nang makatagpo niya ang Panginoong Kristo sa daan ng Damasco, mga kapatid ko, nabago po yung kanyang pamumuhay. Umalis po siya sa buhay na kung saan nagtutulak sa kanya sa kapahamakan. Yan po ang bagong buhay. Pag-alis sa lumang buhay, sa pamumuhay, mga kapatid ko, na hindi kinalulugdan ng Diyos. Ano ang bagong buhay? Ito yung isang yugto ng buhay na kahit kailan ay hindi pumasok sa pangarap mo. Di ba, hindi naman pumasok sa pangarap ni Pablo na magiging believers of Christ siya, na magiging mananampalataya siya ni Kristo. Pero nung siya ay kinausap ng Panginoon at nakatagpo niya ang Panginoon, yung galit sa puso niya, yung pag-iiganti sa puso niya, yung buhay na kung saan ay napapalayo na sa Diyos, mga kapatid ko, isnalma siya ng Diyos doon, iniligtas siya ng Diyos doon sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong buhay. Kaya si Pablo nung siya nakakita, yung namulat ulit yung kanyang mga mata, pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang bagong pasimula ng bagong yugto ng kanyang buhay, na idideklara niya na si Jesus ay aking Diyos, si Jesus ay tunay na hari, at ito ang aking ipinapahayag. Ang bagong buhay, mga kapatid ko, kay Kristo ay yung namatay ka, ngunit muli kang nabuhay. At yun po yung nangyari kay Pablo. At tayo po lahat ay meron pong pinagdadaanan na kamatayan. Lahat po tayo ay namatay. Tulad ng sinabi po ni Brother Peter kanina, no? Meron po tayo mga original sin. Yung original sin, mga kapatid ko, nakakabit yan sa ating pagkatao. Yung sinasabi ng amin chapter 51, verse 5. Sinabi ni David mula sa aking, sinapupunan ng aking magulang, ako'y makasalanan na. Nang ako'y ipinanganak, ako'y makasalanan na. Ako'y masama. At meron tayong tinatawag na simple nature. Yun po yun.
once na ang babae at lalaki ay nagsiping at nagtalik po sila at nagtagpo po yung kanilang mga eggs, yung kasalanan po sa ayaw natin at hindi paniwalaan, pumapasok po yun. Kaya kailangan yung baptism na sinasabi ni Brother Peter kanina, kailangan ibaptismo yung bata. And then, mahirap po makawala sa ganung buhay. Pero ang Diyos ay mahal niya tayo. Ang Diyos iniligtas, gusto niya iligtas tayo. At hindi lang yun ang pangarap ng Diyos, gusto niya na tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Romans chapter 6, verse 23. Ang sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya lahat po tayo, namatay po tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit salamat sa mahabaging Diyos na ito na sukdunan nga ang kanyang biyaya. Mula sa kamatayan, muli niya tayong binigyan ng buhay. Tayo ay kanyang hinango. Mula sa kamatayan, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Sabi mo sa iyong katabi kaya, uuwi ka na may bagong buhay. Ano ang bagong buhay? Ang bagong buhay ay pagsisimula na umalis sa dating pamumuhay. Ito yung isang yugto ng buhay na kahit kailan ay hindi pumasok sa pangarap natin. Ay yung namatay na tayo, ngunit muli tayong nabuhay sa pamamagitan ng ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Sabi mo sa iyong katabi, may ginagawa ang Panginoon sa iyo. Sa bagong buhay, mga kapatid ko kay Kristo, ang Diyos mismo ang kumikilos sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin. Diyos mismo kikilos dito kasi wala tayong kakayanan makawala sa kasalanan. Wala tayong kakayanan na iligtas yung ating sarili para tayo lumayo doon. Diba? Minsan nga mahirapan lang tayo eh. Minsan nga kahit hindi naman ikaw ang kinikwento ng kasama mo, iisipin mo, ikaw yung kinikwento kasi galit ka sa kanya. Diba mga simpleng nakikita natin, mga simpleng kilos, mga simpleng pagkiliti ng ating mga emotion minsan, yan po, doon po tayo nadadapa, doon po tayo nagkakasala. Pero, may magagawa ang Diyos yan. Yung hindi natin kayang gawin, Diyos ang gagawa sa atin. Katulad ni Pablo, hindi niya kaya makawala, alipin po siya ng kanyang pananampalataya ng Judaism. At galit siya kay Kristo. Pero nang ma-encounter niya ang Panginoong Jesus, yung kalayaan ay dumating sa buhay niya. Nagkaroon siya ng bagay na hindi man lang niya pinangarap o hindi man lang niya inisip na ito pala kailangan niya. Ano po yun? Ang Diyos ang kumikilos at bibigyan tayo ng bagong puso. Sino dito yung mga doktor? Wala. Ang doktor, kaya nila mag-opera ng puso. Pero ang Diyos, hindi niya na kailangan mag-opera. Kikilos ang kanyang kapangyarihan upang ang mga puso ng tao na punong-puno ng galit, punong-puno ng kasalanan, alipin, bondage of sin. Siya'y nakakulong sa kasalanan. But sabi ng 1 John chapter 3, verse 8, the Son of God came to destroy the work of the devil. At sisirain ng Panginoong Kristo yung gawa ng demonyo ng kasalanan sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng new heart. Sabi mo sa iyong katabi, may new heart ka na. Pengi naman. Sabi mo, may new heart ka na, pengi naman. No? Ang Diyos ang kumikilos para bigyan tayo ng bagong puso. Sinasabi po ng Ezekiel chapter 36, verse 26, sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Unang gagawin ng Panginoon sa atin, bibigyan tayo ng bagong puso. Tingnan niyo po si Pablo, no? Si Pablo po, nung siya ay nabulag, basahin niyo po yung Gawa chapter 9, verse 1 to 19 pag-uwi ninyo. Napakaganda ng encounter ni Pablo. Kaya ako po nasabi yun kasi si Pablo nagsabi na ito sa 2 Corinthians. Sulat po niya yan. Yung 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sulat po niya yan. Kaya niya nadeklara
ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kasi naranasan ko niya yun. Na-experience po ni Pablo yun. Isang tao si Pablo na kung saan ang pinakamakasalanan sa balat ng lupa. Siya na yata yung pinakamakasalanan sa balat ng lupa. Bakit? Kasi ang mga pinagpapatay niya dito sa Gawa chapter 9 verse 1 to 19, mga Kristiyano, mga naglilingkod kay Kristo. Okay lang sana pumatay ka ng adik eh. Okay lang pumatay ka ng nagkasala sa'yo. Pero minsan pagka napapansin natin, minsan kapag pinag-uusapan ng Diyos, kahit hindi naman tayo makadiyos sa lumang buhay natin, parang nagagalit tayo kapag binabanatan yung Diyos sa harapan mo na parang sinasabihan ng hindi maganda. Kasi bakit? Kasi alam mo yung Diyos walang ginawang kasalanan sa'yo. Pero itong si Pablo, para sa kanya, makasalanan yung Diyos sa pinaglilingkuran ng mga nananampalataya kay Kristo, yung kanyang mga alagad. Kaya ang gusto niya, patayin silang lahat. Walang magigirang buhay. Ayun ang gusto ni Pablo. Pero nang ang Panginoon ay magpakilala sa kanya, binigyan siya ng bagong puso. Kaya bibigyan talaga tayo ni Lord ng bagong puso. Hindi lang bagong puso yung binigay sa kanya. Binigyan din siya ng bagong espiritu. Ang sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong masunurin. Sinabi ko sa ibang translation ng Tagalog, bibigyan ko kayo ng pusong makalaman at yung puso niyong bato ay aalisin ko. Kaya kung ako'y iibig, di sana maging katulad mo na may pusong bato. Ang ginagawa ko ito na pumasok sa isip ko yun, kaya hindi na nawala hanggang ngayon na naisip ko pa rin. Lahat tayo may mga pusong bato. Isipin niyo, may mga pangyayari sa buhay ng tao, nanay niya, kinakalimutan niya huwag bigyan ng pera. Tatay niya, kinakalimutan niya hindi tulungan. Anak niya, pinababayaan niya. Kapatid niya, hindi niya mapatawad. Eh, di ba pusong bato yan? Pero kapag ganyan man ang sitwasyon ng buhay mo, pero gusto mo magkaroon ng bagong buhay, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, bibigyan ka niya ng bagong puso, bagong spirito. Dito po papasok yung John chapter 3, verse 3 to 6, na meron pong isang hukom at kasama po sa mga pinuno ng bayan, walang iba kundi si Nicodemo. Si Nicodemo po, din yan John chapter 3, verse 6, mga kapatid ko, nai-inlove siya, nai-inlove siya na paniwalaan. Nai-inlove siya paniwalaan at isabuhay yung tinuturo ng Panginoong Kristo. Kasi ang gaganda na tinuturo ng Panginoon, naririnig niya yun. Kaya lumapit po siya sa Panginoong Isus ng palihim. Napalihim po siya at sinabi ng Panginoon sa kanya, kailangan na ang tao ipanganak na muli. Then sabi ni Nicodemo, paano ipapanganak na muli? Ano ba ako? Tayo, ang lalaki na natin. Paano tayo may papanganak muli? Eh, sabi ni Nicodemo, kailangan pa siya pumasok ulit sa womb, sa tiyan, sa sinapupunan ng kanyang nanay. Sabi ng Panginoon, hindi. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. At ito yung binabanggit ni Brother Peter kanina, yung the baptism of the Holy Spirit. Kaya mamaya, ready po kayo. Pumipig po kayo, taliguran nyo muna yung inyong mga problema. Kasi sa baptism of the Holy Spirit, ito yung gagawa at kikilos para lahat ng sinabi kong may bagong puso, bagong espiritu, at bagong pag-iisip. Mga kapatid sa Panginoon, sa bagong buhay, ang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng bagong puso, bagong espiritu, at bagong pag-iisip, at bagong pananaw, at bagong pag-unawa. Kaya nang si Pablo ay makamulat ang kanyang mga mata, siya po ay nagkaroon ng bagong puso, bagong isip, na yung kanyang isip, iba na yung pananaw, iba na yung kanyang paningin, iba na yung kanyang gustong gawin. Kasi yung hindi niya kaya ay ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kaya nagkaroon siya ng nais na maglingkod, katulad ng mga gusto niyang hantingin, katulad ng mga gusto niyang patayin. Nagkaroon siya ng pagnanais, nagkaroon siya ng pag-ibig kay Jesus, at ialay ang kanyang buhay habang siya nabubuhay sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sabi ng Efeso chapter 4 verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip.
Alam niyo kung sino po nagsulat nito? Si Pablo rin po nagsulat nito. Nasasabi niya yun kasi naranasan niya. Nabago yung kanyang diwa, nabago yung kanyang pag-iisip, yung kanyang pananaw, nang maranasan niya ang pagkilos ni Kristo sa kanyang buhay. Sabi mo sa iyong katabi, nauubusan ka na yata. Sa bagong buhay, mga kapatid ko, yan po yung gustong i-alok ng Lord sa sino man taong nagnanais. Kaya, may magagawa ang Panginoon. Si Bingbong Crisostomo nga, pag pinanood nyo yung at saka si Dolphy Jr., yung anak ni Dolphy Jr., yun, ang ministry niya ngayon, ipatotoo yung ginawa na Diyos sa buhay niya. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. Ano ang dapat makita sa isang taong nagbago na ang buhay? Una, bagong pagkatao na nilikha ng Diyos. Sabi ng Efeso chapter 4, verse 24. Efeso chapter 4, verse 24. At dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng katwiran, ng kabanalan. Si Pablo po, siya na po yung pinakamalupit na tao na nakilala ko. Ako po, meron po akong i-share sa inyo yung personal kong buhay. Kaya po ako naging grade 5 lang. Dahil elementary pa lang ako, marunong na ako magnakaw. Naalala niyo sa mga may edad dito, siguro maaalala niyo yung dati, yung chocolate na ang nakabalot doon ni papel lang na malipis. Siguro ang edad ko ng mga 10 years old pa lang ako. Pag gusto ko magkaroon ng pera, dati pa naman ng school, yung plywood lang na manipis, na kapag tinadyak-tadyakan mo yung masisira na, matatanggal na yung pako, tapos yung pako yan yung nipis din. Alam niyo po, mula sa section 1 hanggang section 4, ang dami mo na kukuha chocolate. Tapos yung mga barya ng teacher ko, nilalagay ko rin sa bag ko. Nagtataka yung lola ko, tsaka mama ko, bakit daw ang dami kong pera? Eh sabi ko, napulog ko lang to dyan. Pero di nila alam, lahat ng kwarto ng room, may tigig isang sira doon na plywood kasi pinepersa kong sirahin para panako ko. Hanggang sa ako po nagkaroon ng edad. Sa edad ko pong 13 years old, natuto na po akong mang-solvent, rugby. Nakatikim na ba kayo nun? Naku, huwag yung susubukan. Pag tinikman nyo yun, tapos tinignan mo yung asawa mo at tingin mo ng bangko. Kasi yung rugby, pag sinisingot mo yun, anak sa tama eh. Diba? Kayo po ba may mga tama o ako lang? Alam niyo po, natuto po akong mag-rugby. Yung buwan, madaling araw, inaabot ko yan. Kasi ang trip ko, bumaba ka. Maya-maya yung ulan, sa lakas ng yung buwan, maya-maya yung buwan bumaba talaga, inaabot ko na. Tapos pag madaling araw naman, doon sa amin yung hall court, sa mga inaayos ng preacher, dati hall court yung taas niyan, kasi sa baba na yung maariwan. Dati yung taas nun, hall court yun, basketball. Ngayon, madaling araw, gusto ko maglaro ng basketball. Magtitirip ako, bumaba ka, ulap. Yung isip ko, ulap, magkaroon ng tao. Maya-maya, yung ulap, nagdi-dribble. Laksan ng taba ko, rinig ko talaga yung ano. Yung dribble, boom, boom, boom. Kaya ngayon, mga bandang alas 4, ganyan alas 2, naglalaro ako ngayon mag-isa. Kaya ang galing ko nung kabataan ko kasi walang bumabantay sa akin, ulap eh. Hindi naman niya ako kaya tapalit eh. Purihin ang Panginoon. Kaya, nung ako'y natutong mag-rugby, syempre, nag-aaral pa rin ako. Grade 4, grade 3, grade 5, nagtatayo kami ng prat sa eskwelahan. Kaya yung principal sa amin, pag pinatawag ako, ganito dati yung gamot, yung bawang. Kakain na kagad yung principal ng bawang. Kinakausap ng nguya ng nguya. Sabi ko, bakit po kayong nguya? Hinahidrate ako sa'yo!
Isipin mo, sinasakpal ko yung mga klase kong babae pag hindi ako pinakokopya. Eh, minsan na, walang pakadati si Lord na. Pati yung alam ko, yung advisor kong bakla, galit na galit sa akin kasi sobrang itim ko pa dati. Buti nga ngayon, pumuti-puti ako ng konti. Ano yun, maputi-puti ako ng konti, pero sa mga datihan dito, nung bago-bago akong preacher, naku, mukha pa rin akong adik dati, talagang mukhang kong adik. Pero ngayon, konti na lang, di ba? Para natin sila. Mga kapatid sa Panginoon, hanggang sa ako po ay nagkaedad, 15, una kong pagtatago, pumunta ako sa Rumlon kasi nakasama ko sa mga batang bukas grocery. Madaling araw, sarado yung tindahan, bubuksan namin yung grocery na yun. Pag binasok namin yun, lahat ng pagkain na nakasama na. Kaya, pag binabalikan namin yung binuksan namin, wala na, di na makapagbukas, nalugi na. Hanggang sa natuto po akong sumama sa mga lugar-lugar na hindi ko napupuntahan. Nakapunta po ako ng recto. Tumambay ako dyan hanggang na ako po ay natutong mag-shabu. Alam niyo, huwag niyo pong limitin maging bisyo yung shabu. Kaya sa mga nagbabalak dyan, tama lang nandito ka, babaguhin ka na niya siya tayo. Alam niyo po, yan, makakaligtas ka na doon dahil alam mo, inibig ka na ng Diyos. Alam mo, iniligtas ka ng Diyos. At ang gusto ng Diyos sa atin ay bagong buhay na nilikha, kalarawan ng Diyos sa katwiran, kabanalan. Kasi mga nauna sa akin, mga pastor yan eh. Ako kasi hindi ko mapigilan, evangelist kasi ako. Kaya sila mga seryoso sila magturo, mga teacher kasi yan. Alam niyo po, nung pag-edad ko po ng 16, then talagang napasama na ako sa mga party-party. Alam niyo ba yung mga party dati na uso pa lang, dalawa dati hindi ko sa Rizal. Punks, not dead, at saka hip-hop. Eh si Mark hip-hop yan eh. Kaya pagdating sa rapper, talo ang sarap niyan. Mark, bigyan mo sila ng gano'n. Ayaw ng DIC natin. Ayan, rapper yan ako naman, punks natin. Ang alam ko lang mga ano, Chichay naman! Tapos ano, umiinom kami ng syrup dati, syrup. Yung bibili mo sa Mercury, syrup, kakarga ko ng 30. Lakad kami, niyayaya ko ng mga tropa ko, naglalakad kami. Sabi ko, dito may party. Pagpunta namin, wala. Yung parang trip lang ng tihiga ko yung party ko. Visit na visit sa akin yung mga kasamahan ko eh. Ano nangyari mga kapatid sa Panginoon? Yan po yung ginawa ng Diyos sa akin buhay. Hanggang sa ako po ay natutong mag-hold up, mga kapatid sa Panginoon. Ang cellphone dati, anong cellphone dati? Mali, ang unang cellphone, 51, 10, 32, 10, 62, 10, 82. Diba yun ang una, yung 62, yung malaki antena, ulang na lang, ilagay mo dun sa taas ng ano mo. Ang pinaka-model dati yung Ericsson at saka Nokia. 51, 10, 32, 10, 62, 10, 83, 10, yan. Namo-hold up kami at naging istribugan po. Sasakay kami ng jeep, pero sigurado wala sa inyo dito kasi doon kami sa doon kami sa Antipolo. Nasakay kami ng jeep at kung meron man dito, patawarin niyo na ako. Nakakabait sa Panginoon. Tapos, inawal na kami, pinapapalit namin ng shabu. Hanggang sa naging most wanted din po sa lugar namin sa Maagaywan. Yung mga magulang na barkada ko, ayaw nila akong pumasok sa bahay nila. Papasok pa lang sila, kahit hindi sila duling, naduduling sila sa galit sa akin. Pagkasama ko yung mga anak nila. Pero salamat, katulad ni Pablo, binigyan ako ng bagong isip, bagong espiritu, bagong pananaw na kung saan iwasan ko yung ganong buhay sapagkat kapahabakan at ang nais ng Lord sa akin na makita ay isang bagong buhay na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang pagkaldas. Kaya kung hindi pa, kailangan maging handa po kayong palimuran yung buhay natin na hindi maganda. Kasi alam niyo, mahal tayo ni Lord, narinig niyo, ginawa niya yung lahat. Minigtas niya tayo kahit kapalit ng kanyang anak para lang maranasan natin yung bagong buhay na kanyang siya. Pangalawa, ano dapat natin makita sa isang taong
may pagbabago, nagbabago ang buhay. Una, yung bagong pagkatao nilikha ng Diyos. Then pangalawa, yung pananalig, no? Pananalig, mga kapatid sa Panginoon. Ang pananalig po ay binubuo ng paniniwala, pag-asa, pagtitiwala, kaalaman, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito po, paniniwala, pag-asa, pagtitiwala, kaalaman, pagsasabuhay, at pagtsatsaga. Anin po yan, mga kapatid sa Panginoon. And then, mga kapatid ko, ano yung dapat nating panaligan? Yung mga pangako ng Diyos. Yung mga pangako po ng Diyos. And then, yung kanyang makutos. Yung may pangako ang Panginoon sa Mark chapter 11 verse 24 na kung nanalig tayo sa kanya tumingi, ibibigay ng Diyos ang ating mga hiling-hiling. Kaya kailangan may pananalig po tayo sa kanya. And then, tayo po ay sumusunod sa kanyang utos. Ano po yung kanyang utos, mga kapatid sa Panginoon? Magpatawad. No? Kasi handa tayo ng Diyos patawarin. Sabi ng Mark chapter 11 verse 25-26, pero kailangan patawarin din natin yung mga nagkasala sa atin para maranasan natin yung pakiramdam ng isang nagpapatawad. And then, paano natin may pagpapatuloy ang bagong buhay? Nakaloob ng Diyos. May pagpapatuloy natin to. Una, dapat hindi tayo nagsasawang dumalo sa pagtitipon or gawain katulad ng gawain ng El Shaddai. Kasi narinig natin meron tayong simple nature, meron tayong original sin, nakakabit sa atin yan. Pero palalayain tayo ng Panginoon dyan, time of baptism, yung sinabi ni Brother Peter kanina, nandyan pa rin siya, gumagalaw-galaw pa rin yung power ng kasalanan. Once na ikaw ay tumigil sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, tsak po yun, babalik at babalik ka sa lumang buhay. Kaya yung bagong buhay nila sa atin, pangalagaan natin kahit anong mga pagsubok at problema. Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, dapat sinasabuhay natin ang mga salita ng Diyos na ating pinakikinggan. Sabi sa chapter 1 verse 22, mga kapatid sa Panginoon, kung ito pinakikinggan lang natin, hindi natin sinasabuhay, dinadaya natin sarili. Alam niyo po, nung ako'y baguhin ng Panginoon, ito po yung ginawa ko eh. Lagi ako nagpe-pray. Lagi ako nagbabasa ng Biblia. Lagi ako dumadalo. Isipin niyo po, 23 years na ako sa gawain ni El Shaddai. Tuloy-tuloy po. At sa pamamagitan nyo, naiwasan ng mga barkada ko at yung mga pagtambay-tambay ko, at yung mga pang-hold up ko, at yung pang-i-snatch ko ng kwintas. Kahit ako mag-isa dati, dumidiskarte ako. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ang Diyos ay naglagay sa akin ng bagong puso, bagong espiritu at bagong pagkatao na siya kung nagiging dahilan kung bakit po ako nananatili na naglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, dapat tayong maging matyaga sa ating mga panalangin. Kaya kailangan matyaga tayo kasi prayer hindi naman nandiyan kagad. Pero may mga prayer na talagang binibigay kagad ni Lord. Pero may mga panalangin na hindi ibinibigay. Para may pagpatuloy natin ng ating pong natanggap na bagong buhay, kailangan ipagpatuloy din natin ang relasyon natin sa Panginoon. Matthew chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mo ng relasyon sa Diyos. Kailangan mo magpatatag sa gitna ng pagsubok. Kailangan mo maging matatag sa gitna ng pagsubok. At ganyan ginawa ni Pablo. Ganyan din ang pinahintulot ni Lord na mangyari sa buhay ko. Kaya ngayon, yung bagong buhay ay patuloy pong nagmamanifest, patuloy pong ginagawa ng Diyos sa akin araw-araw because I still believe in El Shaddai. Amen. Kaya po makakatayo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya bagong buhay po ay nasa atin na. Kung nasa atin ang bagong buhay, ipagpatuloy po natin to sapagkat kasama natin na Diyos.